Hello mga bata! Ang asignatura natin ngayon ay Science 3, Quarter 2 at tayo ay nasa Week 2. Ang pamagat ng ating pag-uusapan at pag-aaralan ay tungkol sa katangian ng mga hayop sa ating pamayanan. Handa na ba kayo? Bilang panimula, alam niyo ba na ang mga hayop ay isa sa mga pangunahing pangkat ng organismo sa ating kapaligiran? Naninirahan ang mga ito sa iba't ibang lugar gaya ng bahay, hardin, bukid, lawa, ilog, dagat, bundok at kagubatan. Ang mga panlabas na bahagi ng hayop ay may kinalaman sa gamit nito at kung saang lugar sila maninirahan at mabubuhay. Ang layunin natin sa araling ito ay natutuhan mo ang ilarawan ang mga hayop sa kanilang paligid, kilalanin ang mga panlabas na bahagi ng hayop, at pangkatin ang mga hayop ayon sa bahagi ng katawan at gamit nito. Suriin ang larawan ng mga hayop sa ibaba. Maaari mo bang sabihin kung ano-anong hayop ang nasa larawan? Masasabi mo ba na ang mga panlabas na anyo nito? Alin kaya dito ang maaari mong alagaan sa loob ng bahay? Tunghayan natin ang mga hayop sa pamayanan. Ang mga alagang hayop sa tahanan ay mga pangkaraniwang hayop na nakikita mo sa araw-araw. Ang aso, pusa, kuneho, parot, kalapate, pagong, at isda ay mga hayop na maaaring alagaan sa loob ng tahanan. Ang mga hayop sa bukid tulad ng baka, kalabaw, baboy, manok, at kambing ay maaari mo rin namang gawing alaga katulong ang iyong pamilya upang mapagkakitaan. Mayroon ding iba't ibang uri ng insekto na matatagpuan sa tahanan tulad ng ipis, langaw, langgam at anay. Mapaminsala ang mga ito. Maaari kang magkasakit o maaari nitong sirain ang mga kagamitan sa inyong tahanan. May mga hayop ding matatagpuan sa hardin tulad ng uod, uwang, tutube, paru-paro, tipaklong, at gagamba. Ang mga hayop na kagaya ng elepante, giraffe, usa, leon, tigre at zebra ay karaniwang hindi nakikita sa ating paligid dahil ang mga ito ay maiilap at mababangis. Sila ay naninirahan sa kagubatan at talahiban. Nagkakaiba-iba ang mga hayop sa bahagi ng katawan na kanilang ginagamit sa paggalaw at pagkain. Iba-iba ang kanilang galaw. Ang mga hayop na naninirahan sa lupa ay karaniwang gumagalaw gamit ang kanilang mga paa sa paglalakad at pagtakbo. Ang mga hayop na may palikpik na naninirahan sa tubig ay gumagalaw sa pamamagitan ng paglangoy. Ang mga hayop naman na may pakpak katulad ng mga ibon at mga insekto ay gumagalaw sa pamamagitan ng paglipad. Ang ibang mga hayop tulad ng palaka, buwaya at pagong ay mga hayop na maaaring manirahan sa lupa at sa tubig. Ang mga hayop naman na walang paa o binti ay gumagapang gamit ang kanilang katawan. Ang paraan ng paggalaw ng mga hayop ay naaangkop ayon sa lugar na kanilang tinitirhan. Tunghayan naman natin ang mga bahagi ng katawan ng hayop at ang gamit nito. Ang hayop ay nagtataglay ng iba't ibang bahagi ng katawan na akma sa kanilang tirahan. Paano sila kumain, paggalaw, pakikipaglaban sa mga kaaway, at pagpaparami ng kanilang lahi. Katulad ng mga tao, may tatlong pangunahing bahagi ang katawan ng mga hayop. Ito ay ang ulo, katawan, at binti. Nagkakaiba ang mga ito sa hugis at istruktura.
Ang mga hayop gaya ng manok at ibon ay may tuka, samantalang ang mga aso at pusa ay may mga ngipin. Nagkakaiba rin sa bilang at istruktura o hugis ng binti ang mga hayop. May mga hayop na may 4 na binti gaya ng aso, pusa, kambing, kalabaw at baka. Ang manok at ibon ay may 2 paa, samantalang ang ahas ay wala. Nakalalakad, nakatatakbo at nakalulukso ang mga hayop dahil sa kanilang binti. Nakalilipad ang mga ibon dahil sa kanilang pakpak. Ang isda ay may palikpik upang makalangoy, habang ang itik naman ay may webbed feet upang sila'y makapagtampisaw sa tubig. Ang ilang hayop ay may malalaking katawan gaya ng kalabaw, kabayo at elepante, habang ang ilan ay maliliit lamang gaya ng mga insekto at ilang isda. Magkakaiba rin ang bumabalot sa kanilang katawan at ang ilan ay may buntot. May magkakaibang bahagi ng katawan ang mga hayop, ngunit may bahagi rin namang magkakatulad gaya ng ulo, katawan at binti. May natatanging bahagi ng katawan ang ilang hayop na ginagamit sa pagkuha ng pagkain, proteksyon at paggalaw. Suriin ang talaan ng mga halimbawa ng hayop, ang bahagi ng katawan at ang gamit nito. Suriin ang halimbawa nito ay ang elepante. Ang elepante ay may bulaylay at tusk. Ito ay gamit sa pagkuha ng pagkain. Ito naman ang usa. Ang usa ay may sungay o antler. Ang gamit naman nito ay proteksyon sa sarili. Ang ahas ay may fang o pangil na may lason. Ito naman ay ginagamit niya sa proteksyon sa sarili laban sa kaaway. Ang mga insekto katulad ng bubuyog at paru-paro, sila ay may antena o sungot, proboscis. Ito naman ay gamit, pandamdam, pagsipsip ng nectar. Alimango at lobster. Ang mga ito ay may sipit. Ginagamit nila ito bilang proteksyon sa sarili. Samantalang ang ibon ay mayroong matutulis na claws o kuko. Ito naman ay ginagamit para sa pagtira-piraso ng pagkain at pakikipaglaban sa kaaway. Ang isda naman at bulate ay mayroong hasang, dahil ito ay ginagamit nila sa paghinga. Ang pusa ay may balbas o whisker sa bibig. Ito naman ay gamit nila sa pandama. Ang kabayo o kambing ay mayroong paa. Ito ay gamit sa paglukso at paglakad. Ginagamit ng mga hayop ang iba't ibang bahagi ng kanilang katawan upang mabuhay sa kanilang tirahan. Subukan natin gawin ngayon ang gawain sa pagkatuto bilang isa. Kopyahin ang talaan sa iyong kwaderno. Magbigay ng 5 halimbawa ng hayop sa iyong paligid. Ilarawan ito ayon sa bumabalot sa katawan nito, bahagi ng katawan, at lugar ng tirahan nito. Puna ng tamang sagot ang talaan sa ibaba. Magiging ganito ang halimbawa ng inyong kasagutan para sa gawain ito. Mga halimbawa ng hayop, bumabalot sa katawan, bahagi ng katawan katulad ng paggamit ng pagkuha ng pagkain, gamit sa paggalaw at lugar ng tirahan. At ang mga halimbawa ng hayop na ito ay bibe, palaka, baka, pusa, at isda. Magkakaiba ang bumabalot sa kanilang katawan, bahagi ng katawan na ginagamit sa pagkuha ng pagkain at paggalaw, at syempre ang kanilang mga tirahan. Sa gawain naman sa pagkatuto bilang 2, magbigay ng halimbawa ng mga hinihingi sa bawat padlang. Isulat ang sagot sa iyong kwaderno. A. Hayop na may malaking katawan.
Ito ay elepante, baka, kalabaw, leon. Letter B, mga hayop naman na may matulis na ngiping ginagamit sa pagkain. Halimbawa ng mga ito ay aso, leon, tigre, pusa. Letter C, magbigay ng mga bahaging katawan ng hayop na kapareho lang sa tao. Siyempre, merong mata, tenga, paa, at ilong. Letter D, mga hayop na naninirahan sa lupa. Halimbawa ay kabayo, kambing, baka, at pusa. Sa letter E, mga hayop na may 4 na binti. Halimbawa ay baka, aso, kambing, at zebra. Sa gawain naman sa pagkatuto bilang 3, kopyahin ang talaan ng iyong kwaderno. Kilalanin ang pangalan ng mga hayop at espesyal na bahaging itinuturo ng palaso o arrow sa larawan. Una ng tamang sagot, ang talaan sa ibaba. Sa letter A, letter B, K o C at letter D. Ito ay pangalan ng hayop, espesyal na bahagi ng katawan na nila at ang gamit nito. Halimbawa nito ay ang bubuyog, ahas, ibon, at kalabaw. Ang kanilang espesyal na bahagi ay antena, pangil, kuko, at sungay. At ang kanya-kanyang gamit ng mga ito. Gawain naman ngayon tayo sa pagkatuto bilang 4. Pag-aralan ang mga halimbawa ng hayop sa bawat bilang. Piliin kung anong hayop ang hindi kabilang sa grupo. Isulat ang iyong sagot sa iyong kwaderno. Sa number 1, ang hindi kasama sa kanila ay ibon. Pangalawa, kambing, kalabaw, baka, bubuyog. Ang hindi kabilang sa grupo nila ay ang bubuyog. Pangatlo, bubuyog, paro-paro, alupihan, at kulisap. Ang hindi kasama sa grupo ay alupihan. Number 4, ahas, bulate, isda, at langgam. At ang hindi kasama sa grupo ay ang langgam. Number 5, tigre, leon, elepante, pusa. Ang hindi kasama sa grupo ay pusa. Number 6, manok, ibon, langaw, itik. At ang hindi kasama ay langaw. Number 7, langaw, ipis, daga, alitaptap. Ang hindi kasama ay daga. Number 8, kalabaw, kambing, aso, baka. Ang hindi kasama sa grupo ay aso. Number 9, tulya, tahong, isda, at alimasag. Ang hindi kasama ay isda. Number 10, palaka, isda, buwaya, pagong. At ang hindi kasali ay isda. Ayan, sana may natutunan na naman kayo sa isa na naman nating aralin ito. Hanggang sa muli, ang ating sanggunian ay Science 3, Quarter 2, Week 2, Pivot 4A, Learner's Material. Thank you for watching and God bless everyone.